tropical storm category. Malapit na po yan maging severe tropical storm category. Ngayong araw na po yan. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 85 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 kilometers per hour. So nakikita natin itong lumalakas pa. At sa paglakas niyan, ang implikasyon niyan is mas kinukuha niya papunta sa kanya yung kanyang mga kaulapan. So nababawasan na po yung ating mga pagulan. Pero sa ngayon sumasabit pa rin po yung kanyang mga kaulapan at wind field dito sa ilang bahagi ng Mimaropa at ilang bahagi po ng western portion ng Visayas. Sa katunayan, meron pa rin pong nakataas na signal number 2 Pag-asa dyan po sa Calamian Islands. Kasama po dyan ang areas ng El Nido at Taytay dyan po sa Palawan. Signal number 1 naman tayo sa mga areas ng Occidental Mindoro, Palawan. Kasama po dyan ang Dumaran, Rojas, San Vicente at Puerto Princesa. Kasama na rin po dyan ang Cuyo at lalong-lalo na itong Kalayaan Group of Islands. At again, mamaya pong mga alas 11, mababawasan pa po yung ating mga tropical cyclone wind signals dahil unti-unti na nga po lumalayo itong bagyong Berbel. Gigi? Alvin, kailan ba natin inaasahan nga tuluyan ngang lalabas ng PAR itong si Bagyong Verbena at hanggang kailan kaya magpapaulan sa bansa? Yes, Nikki, ito ang bagyong Berbena ay kumikilos, pakanluran at posibleng mamayang madaling araw ay makalabas na ito o tuluyan na makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, significantly nababawasan na po yung ating mga pagulan na directly associated dito po sa bagyong Berbena habang unti-unting lumalayo sa ating bansa. Pero, Nikki, meron niyang indirect effect Nagpapatuloy po ang epekto ng ating tinatawag na shear line dito naman sa eastern section ng Luzon. Yan po ang nagdadala ng maulap na panahon sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, medyo maulap pa rin tayo at ilang bahagi ng Central Luzon at possible pa rin yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Pero po, dito sa areas ng eastern section ng Northern Luzon, kasama dyan ang areas ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, maging dito sa area ng Cagayan, lalong-lalo dyan sa Cagayan, Apayao at extreme Northern Luzon, meron pa rin tayong mga possible na malalakas na pagulan dyan at pagpapatuloy pa yan in the next 2 days kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong bagyong Berbena, epekto yan ng ating tinatawag na shear line. Nikki? Okay, maraming salamat. News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Susunod, Senator Bato de la Rosa, bakit nga ba hindi pa rin dumadalo sa sesyon ng Senado? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Frontline Express. Pinabulaan na ng dating presidential spokesman na si Harry Roque ang bali-balitang naaresto siya sa Netherlands. Kasunod ito ng kanselasyon ng kanyang pasaporte kaugnay sa pagkakadawit niya sa iligal na pogo. Narito ang Express Report ni Camille Samonte. Kumalat online ng bali-balitang naaresto na raw si dating presidential spokesman Harry Roque. Base sa ilang post, inaresto raw sa kanyang bahay sa the Netherlands ang puganting abogado. Naungkat din sa sesyon ng Senado ang umunoy pagkakaaresto kay Roque sa gitna niya ng plenary debates para sa budget ng Department of Foreign Affairs. We asked the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands. The DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands.
We will revert as soon as it is confirmed po. Pero hanggang matapos ang sesyon sa Senado, wala pa rin kumpirmasyon mula sa DFA kaugnay ng umano'y pag-aresto kay Roque. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we never got any confirmation. Kahit ang Department of Interior and Local Government, sinabing wala pa rin silang hawak na official communication na nagkukumpirma ng nasabing pag-aresto. Agad naman nag-post si Roque sa Facebook at sinabing hindi yan totoo. Nagpakita pa nga siya ng plane ticket papuntang Vienna, Austria. Sa isa namang panayam, nilinaw ni Roque na gobyerno ng the Netherlands ang nag-book ng flight niya pa Vienna para sa kanyang asylum request. Vienna raw kasi ang nag-issue ng visa sa kanya pero hindi raw siya natuloy sa flight dahil sa issue ng kalusugan. Unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pero teka, paano pa makakapunta ng ibang bansa si Roque? Ngayong ayon sa DOJ at Presidential Anti-Organized Crime Commission ay kinansilan na ng Pasig Regional Trial Court ang kanyang pasaporte. Giit ni Roque, hindi pa final ang utos ng korte. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at magpa-file po ako ng motion for reconsideration. Pero ang DOJ nanindigang final at executory na ang kanselasyon ng pasaporte ni Roque. May order na canceled na siya. Diba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit yun. Because of the cancellation order, diba? Wala nang epekto yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Muling iginiit ni Attorney Israelito Torion na hindi nagtatago ang kanyang kliyenteng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa programang The Big Story ng One News, sinabi ni Torion na sinasadya lang daw ni de la Rosa na hindi maging available sa mga panahong ito. Nalilito na raw kasi ang kanilang kampo sa mensaheng ipinaparating ng gobyerno patungkol sa posibleng pag-aresto ng International Criminal Court sa senador. Pero giit ni Torion, handa raw si de la Rosa na harapin ang mga otoridad sa oras na may malinaw ng direkta ang gobyerno sa kanyang kaso. Nito lamang November 8 nang isiniwalat ni Ombudsman Boying Remulla na nag-issue na umano ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Pero wala pa itong malinaw na kumpirmasyon mula sa ICC o sa gobyerno. It's not hiding, he's just making himself unavailable as of the moment in the light of the fact that really, sabog po ang mensahe ng ating gobyerno kung ano ba talaga ang gagawin sa kanya. Extradition rules ba kung meron ng warrant? O, surrender ba? Pati nga ang warrant, di namin alam kung meron nga. He's still in the Philippines, I believe. He's still in the Philippines. He loves very much our country. Malalaking personalidad daw ang mga susunod na huhulihin ng DILG kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa DILG, kabilang sa mga aarestuhin ang alang kongresista at senador na dawit sa korupsyon. Asahan daw ang pag-aresto sa kanila sa loob ng 5 linggo. Giit ni Interior Secretary John Vic Remulla, walang special treatment sa kulungan. Una nang naikulong ang 7 akusado sa flood control scandal sa BJMP. Binigyan naman ng hanggang Huwebes ang mga nasa ibang bansa para sumuko. Big fish are coming soon. The Discayas, the senators, the congressman. Within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Wala nang special treatment sa La Catedral sa Crame. Dito na sila sa Payatas Country Club. Sa iba pang balita, naninindigan ng AFP na walang mangyayaring civilian-military junta. Giit ng sandatahang lakas na sa konstitusyon ng kanilang katapatan, nananatili raw silang non-partisan at walang pinapanigan. Kahapon ang isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may mga retiradong militar na nag-alok umano sa kanyang sumali sa planong civilian-military junta, pero hindi raw niya ito pinansin. Sa ilalim ng civilian-military junta, patatalsikin ang Pangulo at Vice-Presidente, bubawagin ang lehislatibo at bubuo ng isang caretaker government. Wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game, no, na pwede pong nating i-restart. The AFP will never subscribe to any reset plot, and our constitution has no cheat codes. No?
Susunod, nanay at dalawa niyang anak namatay sa nasunog nilang bahay sa Davao City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express.